At doon ay nakwento yung nung si Father Lenny nakaburol sa Ateneo, merong isang Jesuit na professor ko sa physics, si Father Vicente Marasigan, isang scientist yun. Yan ang nagturo sa amin ng atomic physics. Wala na akong natatandaan, pero may nagturo. May subject na gano'n ng araw. Itong matanda, siya 90 plus na at talagang pinakamatanda na sa infirmary doon sa ground floor ng Loyola House. Nung libing na yun, hindi na napigilan ni Marasigan na sabi, Father Lenny, kabata mo, inauna ko sa akin. Pagharap mo sa Diyos, pakisabi mo lang, baka nakalimutan na niya, narito pa ako. Sabihin mong, ako'y naghihintay. Talagang hirap na yung matanda eh. Gusto na niyang mamatay. At iyon eh, kaya, ayun eh, 90 pa lamang. 90 pa lamang. Kaya yung pangako ng agham na ang tao sa pamitan ng kanilang karunungan ay pahabain ng buhay hanggang 150. Hindi mo malaman kung ilan ang takers noon. Sapagat kung ikaw ay balot na ng kulubot at wala ng banat na maaaring gawin pa sa iyo. Di ba? At yun ay thermal pa lang ang pinag-uusapan natin. Yung panlabas pa lamang. Yung kamatayan ay maniwala kayo. If there is anything in human existence that really defies us all and presents to us the reality of who we are, our mortality, our finitude, it is death. At ito ngayon, in the divine pedagogy, in the face of death, God said, I'm here. Hanggang kamatayan ka lang. Ako, hanggang buhay na walang katapusan. Ako ang nasa kabila ng kamatayan. Iyon yan. Iyon yung ipinadama niya at itinuro. Iyon yung liwanag ng pananampalataya na ibinigay niya kay Abraham. At iyon ang lumen fidei na siyang pinapahayag. Yung catechetical, yun ang catechesis ng baptism. At iyon ang maaaring hindi nabibigyan ng sapat na diin. Sapagkat batang-bata, musmus, umpisa, bakit kamatayan ang pag-uusapan? Ayun, alam po ba ninyo, yan ay sa mga pari ko narinig sapagkat kung may isang uri ng profesyon na yung ngayon, yung kasiglahan, ang napakahalaga, ito yung buhay pari. Kaya kapag sinabi ko sa mga pari na may bago akong elective na subject na itinuturo sa UST at sa Ateneo, the theology of aging, maraming namimitik. Sabi, Mons, hindi pa sa akin yan. Hindi ako kumikibo sapagkat baka totoo na yung kaharap ko hindi tumatanda. Baka nasa kanya yung kapangyarihang tigilin yung kamay ng relo ng buhay. Pero sa totoo lamang, ito yung isang advocacy na karugtong ng Ephesus Ministry. Ano nga yung isang katotohanan ay tinuro sa akin ng 20 years na ang Ephesus. 20 years. At mayroon ng 200 pari ang napaglingkuran at namahal namin sa Ephesus na namatay na. At ngayon meron pa akong 300 na inaalagaan. Nakadadalawandaan nang namamatay. Kung meron akong natutuhan sa lahat ng ito ay na ang kamatayan, lalo tigit sa mga paring pala, ay napakahalaga na ito'y kilalanin katulad ng ginawa ni San Francisco de Assis. Hindi isang kinatatakutang halimaw, kung hindi isang pinananabikang kapatid na babae na gusto kong maging kaharutan. Kaya yun po, iyon na sa akin. Ito ngayon, paano mo matututuhang harutin ng kalakayan? Yun yan eh. At sa akin theology is the answer. Ayun. Ako ba may bias? Inaamin ko yun. As a full-time theologian, ang bias ko I believe
that the life of faith is something facilitated by theology as we are doing right now, and that therefore the full benefit of faith can be ours, enabling us and empowering us, in fact, to enjoy the company of death. Mamatay sana kayong lahat sa tamang panahon. Yung pong ideya na anuman ang ginawa natin, anuman ang nangyari na, God will not allow us to have the last word. Please note this. God gave the first word, and God alone has the right to say the last word. And even if in between the first and the last, we dare to say our own words contrary to the Word of God. Yun ang pag-uusapan natin bukas ulit. Babalik ako sa Word of God at yung buhay natin according to the Word of God. Pero sa ngayon, even if between the beginning and the end, in the course of the travel of Abraham, in the course of the journey, which is our life, in the course of that marathon that we are all participating in, the long distance run. Ang buhay ng tao hindi sprint, hindi yan 300 meters. Ang buhay natin ay long haul, marathon yan. In the course of that long distance run, in the image of the letter to the Hebrews, we can be deluded. Yun, na tayo magkaroon ng pagmamaang-maangan na nasa atin ang kapangyarihang sabihin ang gusto natin sabihin, alalaong baga, gawin ang gusto natin gawin. Naririyan na yung ating tunay na kalooban na tinaharap, inilalabas natin sa ating sinasabi. Subalit, mayroong isang kataga na hindi doon sa tunog ng dila, kung hindi sa kilos na gawa na nakikita at nahahayag. So, our body language, in other words, our lifestyle. Napakadali na ang bawat isa'y mag-adapt ng kanyang sariling paraan ng buhay. Yun, paraan ng buhay. Saan ako tataha? Anong daan? Maaring ako'y magkunwa-kunwarian na nakalilimot. Sapagkat may mga nakalilimot, mayroong nagkakalimot-kalimutan. At yung narinig kong salita, tabi ko at yung sarili kong salita ang mahalaga hinggot kunahin ko. Ano man ang nagawa ko? Alam ninyo, dito ninyo mapapansin na yung pananampalataya pala ay hindi una maihiwalay sa katotohanan. Ikalawa, ang pananampalataya ay hindi maihiwalay sa pag-asa. Yung future dimension of faith, it points to what lies ahead, to the joys ahead, according to the Hebrews. Iyon ang under the aspect of hope. Hope. Kaya nga, yung description doon sa opening sentence last Sunday ay yung holding on to what is not in front of you, to what is not visible to you, what you do not see. Gano'ng kalayo pa yung hinaharap. Hindi mo nababanaag, hindi mo nakikita. Ngunit, pinangahawakan mo. Yun eh. Na, dito, yung hope na yan ay iisa ang dapat na pinag-uugatan. Ano yan? Not that you are faithful, but that God is faithful. Iyon yung sinabi natin kahapon, na yung fidelity of man is only because God is faithful. At iyon ang, alam ba niyo, dalawang principal description sa Psalms ng God. God is